Kalmado lamang ito. Hindi nito alam na ako ang nagpakawala ng orasyon. Nang makarating na ako sa kubo, umupo ako nun, sa tapat niya. Binati ko ito ng magandang gabi at nagtanong ako noon kung may habal pa bang dadaan. Pero hindi ito kumibo. Hanggang sa tumayo ito at naglakad patungo sa gilid ng kalsada. Nakatuon ang kanyang atensyon sa malayo. Dito ay biglang nagsalita ang tao. At gulat na gulat ako nun. Kung minsan, nagiging mapusok tayo kapag masyado tayong nagtitiwala sa sarili natin. Kahit itago mo pang lakas mo, binata, dama kita at kilalang kilala. Nakakatuwang paglaruan ng isang tao. Alam ko namang dadating ka. Inaasahan ko na yon. Ihanda mo ang grupo mo dahil ibang klaseng bagyo ang darating sa buhay nyo. Napatulala ako. Matapos pang magsalita ay naglakad ito na parang wala lang. Kilala niya at dama niya ako nun. Kahit nakatago ang presensya ko. Naiisip ko na iba talaga ito. Naguguluhan ako. Hindi kaya yun ang sarhento at hindi yung isa? Hindi kaya itong pagpaparamdam niya? Ako talagang sadya. Parang pala isipan na mahirap sagutin. Hindi ko siya sinundan. Gawa ng nakaramdam talaga ako ng takot. Napakakampante niya. Alam na alam kung sino ako at may pagbabanta pa ito sa panig ko na para bang magkakatotoo. Mabilis akong umalis noon at diretso na doon sa may sasakyan. At gaya ng inaasahan, nauna nga sa akin sina kuya. Nagtanong pa mga ito sa kung ano ba daw ang problema ko at nakasimangot ang muka. Nakita ko siya. Nandun lang sa kabilang dulo ng kakahuyang yan. May hiwalay na daanan dun. Kilala niya ako, kuya. Kilala niya tayong lahat. At nagbanta siya na para bang si Aurelio makabanggit ng pagbabanta. Napakapulido. Ano? Bakit hindi mo binanatan? Kaya mo naman yun, di ba? Sa tingin ko lang yun. Pero sa daloy ng pananalita niya parang pinag-aralang maigi yung mga kinikilos natin eh. Kung nagmamatyag tayo, malamang may nagmamatyag din sa akin. Sa atin. Dihado lang tayo kasi nga mas nakakalamang siguro sila. Tsaka hindi ko sinubo, kuya, baka gulantangin na lang ako ng sandamakmak na kalaban eh. May duda ako na parang yun yung totoong sarhento. Yung isa parang dami lang eh. Para malito tayo. Parang ngayon ka lang nasubok ah. May pakwan-kwan ka pa. Kapatid mo naman yung demonyo, di ba? Kung ako dun, binanatan ko na yun eh. Hanep, lakas mo, kuya. Hindi kaya masunog ka lang. Sige nga, tara, punta natin. Magpakita ka dun. Huwag kang tatakbo ah. Tumalikod na lamang si Kuya Ednon. Hindi na nagsalita pa. Nang makarating kami sa may sasakyan, nagmungkahi ako kay Pandak na umuwi ito. Ipaalam kila Tiyo ang kalagayan. Sabihan ng mga ito na alam din ng kalaban ang kinikilos namin. Para kahit papano, makapaghanda pa lalo at mas hihigpitan ng seguridad sa buong lupain. Sumang-ayon si Kuya. Lalo na't naalala niyang kanyang mag-ina. Pagkaalis ni Pandak ay sinabi ko kay Kuya na kumilos na kami. Sa mga sandaling yun ang tamang oras. Ano bang dapat gawin? Saan tayo dapat tutungo, Roberto? Uunahin natin yung kumbento, Kuya. Mahina ang depensa dun. May mga taglay na karunungan ng ilang mga tao pero walang panglaban sa akin. Naguguluhan na ako eh. Dalawang naglalarong sarhento sa isip ko pero malalaman natin kung sino ang lihitin mo kapag sinubukan na. Doon tayo sa may taas banda. May gagawin ako sa'yo para kahit papano tumibay ang katawan mo. Tara na. Hoy, ano ba? Umalis na lang bigla. Roberto! Kinakabahan ako sa gagawin mo sa akin. Hoy! May magandang pwesto para isagawa ang ritual nun. Hindi para palipad hangin. Barang at kung ano-ano pa. Kundi isang malakas na kabal para kay Kuya. May natutunan akong bago.
Yun na din ay dahil sa agam-agam ko noon na baka dumating ang araw na subukin ang mga gabunan sa bahay ng matinding problema. Mahal ko sila, kahit pa man makukulit. Ayokong may mawala sa kanila. Dito ba? Ano ba kasi ang gagawin mo? Wala akong tiwala sa'yo Maraming beses mo na akong pinagkatuwaan. Seryoso to kuya. Teka, kung magsalita ka parang ikaw pa yung api Nakalimutan mo na ba yung ginawa mo sa akin dati, lalo na yung sa sementeryo? Diyan ka umupo sa may gilid ng puno. Sakto dito banda sa itaas kasi malayo makakapag-ritual ako. At mabilis dagsain ng mga elemento na panggagalingan ng lakas. Sige na kuya, promise. Walang biro to. Cross my heart. Umupo si kuya. Pero nakikita ko sa mukha niya na para bang iiyak. Langis ni Tio Raul ang gagamitin ko. May parehas naman silang langis pero iba't ibang karga. Mas may tiwala ako sa langis ni Tio. Isang garapa ito na lagayan ng Omega Painkiller. Nilapag ko lang yun sa lupa at gumuhit ako sa lupa ng 2 penta. Magkakadikit na penta na sasaktong nasa gitna ang garapa noon. Pagkatapos ay nagtirik ako ng 2 kandila. Isang itim at isang puti. Pero pwede ding dilaw at itim. 3 alagad ng dilim ang sasangbitin ko nun. Pero hindi pwedeng sabihin dito. Bawal na bawal. Kumuha ako ng patalim. May dala naman akong lagi nito. Ginilitan ko ang palad ko noon at pinatakan ng dugo ang lupa. Yun ding kabuuan ng penta. Maging yung garapa. Pinatakan ko din yun maging ang loob nito. Bale, hinaluan ko ng dugo ko ang lana ng aswang. Inabot ko kay kuya ang kutsilyo tapos sinabi kong gawin din niya ang ginawa ko. Sabi niya naman, ano ba unang proseso ito? Sagot ko, magiging poder niya ang poder ko. Pero hindi siya masasaktan kasi nga nakahalo ang mga dugo naming dalawa. Ito na ang sinasabi kong kabal para sa mga gabunan na kasama ko. Ang dugo ko ang kabal nila. Matapos lang noon, nagsimula na akong magsambit ng mga kampon ng kadiliman. Hindi naman pwede kasing kanan ang tatawagin ko. Malamang lusaw si kuya noon. At dahil may 2 mukha ang karunungan ko ay magagamit kong ito na isa nang hindi maaantala ang karunungan ko sa kanan. Kumbaga, hindi ako masasaktan. Ganito kasi yan Di ba nga nasabi ko naman na kanan at kaliwa ko? At itong mga karunungan ko sa 2 panig, may malakas na harang sa katawan ko bilang pagitan. Bale nahati sila sa katawan ko at timbang na timbang yon. At ito ang nagsisilbing depensa sa bawat isa para hindi magsabong. Ito ding harang na ito ang nagsisilbing poder at hindi mapipinsala ang katawan ko. Maliban na lamang kapag ginamit ang 2 sa isang pagkakataon. Kaya nga kinakailangan kong sambitin ang ipinagbabawal na orasyon para makayanan ang pagsalpukan ng 2 karunungan. Kapag pinagsabay kong gamitin yon. Minsan na nga ako nabaliw dito Kamuntikan ako maging palaboy. Mabuti na lang at gumaling ako. Matapos kong masambit ang mga kampon ng karimlan, si kuya noon ay niyakap ang sarili at kumabig patungo sa puno. Naalala ko tuloy nasa kuweba pa kami. Hindi ko siya pinansin. Basta parang tatakbo na ito. Malamang dahil umiikot na sa paligid namin yung mga elemento May basbas na kapag ganito. Malakas dahil nga malakas ang presensya nila. Malamang ay ramdam ito ng kung sinong may karunungan na naroroon sa lugar. Pero hindi nila alam kung anong klaseng proseso. Dahil ako lang ang nakakaalam nito. At si Gerardo. Naturo ko ito kay Gerardo Dami kasing request nun. Hanggang sa hinipan ko na ang mga kandila. Dito ko na mabilis binura ang guhit. Dapat ay walang maiiwang bakas ng guhit nun. Inabot ko kay kuya ang garapa at sinabi ko sa kanya na itapo niya na ang lana niya. Yun lang bigay ko ang gamitin niya nun. Walang silbi na yung personal niya, kumbaga mag-upgrade na siya.
Hindi naman ito nagreklamo pa. Hindi mabaho ang lana ng gabunan. Mainit nga lang ito. Para kang nagpahid ng sangkatutak na sili. Pero para sa mga gabunan, mabilis na humihilom ang mga sugat nila dito. Isa ding gamit noon sa kanila ay ang sabulag pero mas pinalakas na ito ngayon. Dahil may kasama ng kabal, tsaka mga talandro ng kadiliman. Kahit gaano pa kalakas ang orasyon ng kalaban na hindi na ito uubra. Maliban na lamang siyempre kapag tapik ibang usapan na kasi yun. Paglilipat na kasi ang tapik. Nakadepende na ito kung gaano kalakas o kataas ang resistensya ng isang may karunungan. Walang magaling na tao na hindi bibigay sa tapik nun. Dahil malakas na pangbasag ito. Yun ay kung makakalapit. Umalis na kami nun. Mag-aalas 12 na. At sa mga puntong ito ay nakasakay na ako kay kuya. Nasaan yung aswang na rin siya nun? Nagtatanong pa sa kung epektibo ba ang ginawa ko. Umuho ako. Gawa ng kasama niya sa basbas ang 3 kampon ng dilim. Pagkarating namin sa may perya ay kukonti na lamang ang mga tao. Ang ilan sa mga peryante ay tulog na, habang ang iba may nagbibingo pa. Para lang hangin na napadaan. Walang nakamatyag sa amin. Napakabilis kasi nitong si kuya. Pero mas mabilis sa kanya si Panda Katitim, pati si Bebero. Huminto kami sa gilid ng malaking bahay. Tingin ko ay hindi may iwasan na mabulabog kasi nga may ilang mga bahay doon na malalapit lang. Nakasandal kaming dalawa ni kuya sa pader. Nahihilo pa ako at mukhang nasusuka. Mabilis Ang sabi ko kay kuya ay bagatin niya sa likod ang kung sinong tutungo doon. Tingin ko ay merong nakatoka sa likod. Baka naroroon ang isa sa mga sumalakay habang nagkakagulo doon sa labas ng bahay ni Delonte. Ako nasa harap. Sisimplihan ko lang. Kapag hindi nadaan sa Tigalpo ay idadaan ko sa suntukan. Paniguradong makakayanan ko ito. Hindi katulad noong nakabuno ko si Gerardo. Hindi ko pa kasi gamay ang suntukan nun. Lumapit ako doon sa may mahabang buhok. Naninigarilyo pa ito. Nagulat yung na makita ko at nagtanong pa sa kung bakit bumalik malalim na gabi na umano. May lilinawin lang ako. Kailangan kong sumagot ka ng tama Dahil kapag hindi tutumba ka na lang ng kusa. Ako nga pala si Roberto. Gulat ka Ikaw ba yung sarhento? Yung pinuno dito? Huwag kang lalapit. Iiyak ka talaga. Pero matapos kong magsalita ay nagtuloy-tuloy ng lapit sa akin ito at gigil na gigil. Wala na. Nakapag-usal na ako Paglipat na lamang ang kinakailangan. Dadakmain sana ako nito pero inunahan ko na. Mabilis akong sumalubong sabay tapik ng 2 beses sa balikat. Kanan ang ginamit ko noon. Nga pala, habang paparating kami noon ay sinangbit ko na ang ipinagbabawal na orasyon. Alam ko na kasi magagamit ko na naman ang sabay ang 2 karunungan ko. Nagmumura ito. Sinusubukan akong abutin pero umaatras ako noon. Inaantay ko ang bisa ng Tigalpo gamit ang tapik. Hanggang sa maya-maya'y sumimangot ang mukha nito at umupo sa lupa. Naghahabol ng hininga. Dilat na dilat ang mga mata. May mga 10 minuto ka pa. Pwede kong bawiin ang tumama sa'yo, mabubuhay ka. Yan ay kapag nagsabi ka ng totoo. Hindi ko na ulitin yung mga sinabi ko. Sagot na lang inaantay ko. Dali, tumatakbo ang oras. Sayang din ang buhay mo. Para ka lang inatake niyan sa puso. Hindi ako ang pinuno. Kanang kamay lang ako ni Sarhento. Pero tinatawag niya akong anak. Kaya Abo Sarhento ang tanyag ko dito. Ikaw pala ang Roberto Hindi ko inaasahan na malakas ka. Sa narinig ko, pipitsugin ka lang naman daw. Jesus, dami mong sinabi. O lang, at hindi ang gusto kong marinig Nagbago tuloy ang isip ko. Nako, di bale may sunod na tanong pa ako.
Yung matanda ba yung sarhento? May sa pagkapanot at matangkad. Parang ganito pumorma matipuno. Oo lang at hindi. Sabi ni Abo Sarhiento. Oo daw. Tumango ako nun. Kumpirmado. Yun ngang matanda ang totoo at ito yung maangas magsalita doon sa may tambayan. Tinapik ko itong impostor at ihip sa mga mata niya. Binasag ko ang parusa pero pinalitan ko ng iba. Pagka-paralisa lamang naman ng 1 linggo yon. At kung hindi kakayanin ng katawan, edi sorry, mamamatay siya. Pero tingin ko kakayanin naman ito eh. Malaking tao at mukhang malakas sa pisikalan. Umalis ako habang nagsisisigaw pa itong impostor. Papaano na daw siya? Ang sabi ko ay 1 linggo pa siya bago gumaling. Magbakasyon muna siya sa higaan habang inaantay yon. Nagtungo ako sa likod. Dito ko nakita si Kuya. May sakal-sakal na tao. Ito yung una kong nakausap sa lugar. Lumapit ako doon at dito ko itinanong kung nasaan nagkukuta ang totoong sarhento. Kapag hindi nagsabi ng totoo ay mamamatay ito ng walang kahirap-hirap. Pipikit lamang ang mga mata na parang iidlip pero walang katapusang tulog na yon. Kwan, hindi ako sigurado pero ayon sa narinig ko sa mga kasamahan ko dito, yung mahabang buhok ba tutugisin ka daw. Nagtataka nga ako kung bakit narito ka. Nagpapanggap ka lang pala kanina tsaka may sinabi sa akin yung katiwalang babae at si Castro. Pupuntahan daw ang Cotabato mga bukas ng gabi. Hindi naman umuwi dito si Sarhento. Doon siya nananatili sa mga bahay ng kasapi. Lumilipat-lipat lang. Nagkatitigan kami noon ni Kuya. Nanlalaki ang mga mata niya. Ako naman aminado akong parehas kami ng iniisip noon. Sabi ko na nga ba, Kuya, pasukin mo yung bahay. May sinasamba yung mga animal na to. Gibain mo. Aantayin kita doon sa pinaradahan ng sasakyan. Kapag may nanlaban kung hindi ka maaawa, patayin mo na lang. Itong isang to buhayin mo kasi hindi sinungaling Binitawan ni Kuya ang tao at ang bilis niyang nakapanik sa taas. Para bang butiki lamang na gumagapang sa dingding. Ako naman noon ay tumakbo ng mabilis. Naisip ko noon na para bang may mali. Kako bakit pa ako nagpapakahirap tumakbo kapag natapos naman si Kuya? Sasakay lang din ako. Pero wala Nasimulan ko na't baka mabara pa ako ng Kuya Ed. Sabi ko na nga ba, kahangalan lang. Mantakin yung nauna pa sa akin si Kuya Ed doon sa pinaradahan ng sasakyan. Nakadikwatro pa ito at nakaupo sa saging na tumba. Sabi nito, giniba niya na umano yung sinasamba ng kulto. Walang kahirap-hirap daw yon. May mga babae pala sa itaas tapos may nagtangka pa umanong tigalpuin siya pero wala naman siyang naramdaman na sakit. Mabisa umano ang ginawa kong pangkabal nun. Sige na Kuya, uwi na tayo ngayon din. Oh, anong gagawin mo? Bakit parang sasampa ka sa likod ko? Uy, kala mo malapit lang yun. Sasakay tayo Alam mo Roberto, dati ka pa Mali lang lagi desisyon mo. Minsan naisip ko nga na parang iniwan ka na ng saktong katinuan. Pinauwi mo si Pandak tapos ngayon uuwi din tayo. Dapat isinama na lang natin si Pandak nang sa ganun sabay-sabay tayong uuwi. Tara na nga. Pero magpapahinga ako Malayo yun, mabuti sana kung si Mang Omar ang kasama mo. Kahit Davao pa yung layo, kakayanin nun Para bang nagtatampong bata si Kuya. Ay nanga't umuwi kami. Pahinto-hinto. Siyempre malakas ang gabunan pero malaki na kasi ako nun. Hindi katulad dati na bukod sa maliit pa lang ipatpatin. Kaya madali lang akong maikakarga ni Kuya. Ngayon, mas malaki patas ako sa kanya. Umaga na kami nakarating. Sinalubong kaagad kami ni Tio. Nakita kong parang balisa ito at may mga sugat. Kinabahan akong bigla. Hanggang sa sinabi nitong napalaban daw sila kagabi. 4 na wakwak umano ang sububok sa nila. Malalakas umano ang mga ito. Parang may kakaiba kasi nga dapat pabor sa amin dahil nasa loob yun ng lugar. Pero malalakas ang wakwak kahit nasa baluarte.
Kamusta si Erma? Ang mga kasama, kamusta? Si Kuya Ed ay sumirit na lamang ng takbo patungo sa bahay niya. Ayon naman kay Tio ay wala namang nangyari sa mga babae. Pero may tinamong malalang pinsala sina Bebero at Itim. Sila kasi ang unang humarap. Kung hindi daw naabutan nila ni Mang Omar ay malamang patay ng dalawa. Wala silang nahuli maski isa. Napakalakas at mabibilis sumano ang mga ito. Kung hindi ako nagkakamali, Tio, naririto na si Sarhento. Ang lakas niya. Nakita ko na siya at kampanteng-kampante. Hindi man lang natinag sa akin. Ako pa ngayon nabahag eh. Sabi sa akin ni Pandak, nagmamatsyag din dito kagaya ng ginagawa natin sa kanila. Mas napag-aralan daw ang mga kinikilos natin. Yun na nga eh. Kasi nga sa daloy ng pananalita ni Sarhento parang minamaliit lang niya tayo. Maglilibot-libot ako mamaya. Magpapakita muna ako sa misis ko. Galit si Erma nun. Pero napaitindi ko din naman ito. Nakita ko yung magkakapatid. Ang lalala ng mga tinamong sugat. Lalo na si Bebero. Tapos hindi kaagad gumagaling. Sumpa kasi sa mga gabunan. Ang anumang pinsala mula sa mga wakwak. Hindi ko alam pero yun talaga ang kinahihinatnan. Sa kabila ng lahat kapag ang gabunan naman ang nakapinsala sa wakwak, parehas lang na sumpa din. Hindi din gagaling kaagad ang mga yon. Kumbaga ang bawat panig kapag nakagkakabuno, hindi magiging madali sa kanila ang mga tatanggabing pinsala. Magmimistulan na lamang silang tao kung tutuusin. Si Gerardo ay wala sa tanggapan. Nakasara ang tanggapan noon. Wala din sa bahay nila. Si Desa lamang ang naroroon. Nagtanong ako sa kung nasaan na ito. Naayon naman kay Desa. Gumagala daw at hinahanap kung sino ang nagbibigay lakas sa mga nakalaban kagabi. Madali lang kasi nakapasok sa lugar na hindi man lang inalintana ang poder na nakalagay. Parehas kami ng iniisip ni Gerardo. Malamang ang nagpapalakas sa mga wakwak ay walang iba kundi si Sarhento. Minaliit ko si Sarhento, Sir Seth. Nakagapi na kami noon ng grupo din ng kulto, di ba? Kasama ko pa nga si Aurelio eh. Malakas sa mga yon pero alam kong malakas din ako. Lalo na sa mga sandaling ito na mas malalim na ang nalalaman ko pero mautak at mas malakas pa ata si Sarhento. Yung kulto dati si Sarhento ang pinakapinuno nun. May tumatayo lang ng iba sa bawat pangkat. Pero ang pinakaulo, itong si Sarhento. At ito na nga ang tagasamal na dating nananampalataya sa Diyos. Pero tumaliwas na lang bigla. Duda ako na baka nahirapan sa basbas ng kanan kung kaya piniling kumaliwa. Dahil mas madali talaga makamtan ng karunungan sa kaliwa nun. Mantakin niyo. Yung nararamdaman kong malakas na presensya doon sa ipil ay galing yun sa kanya. At napakakumpiyansa niya. Hindi takot kahit may makaramdam pa sa kanyang may taglay na karunungan. Indikasyon na may pinaghuhugutan ng tapang. Magkakasukatan kami nito sa oras na magkaharap na kami sa personal. Hindi ko na palalampasin pa. Kung nasa harap na, banatan ka agad. Kesa naman maunahan pa. Total ay naroroon naman ng banda sa baluarte namin at alam ko ang sistema ng lugar nun. Pagsapit ng hapon, nagkasigawan doon sa bahay nila Pandak. Para bang may pinagkakaguluhan. Sina Ate Orsa at Ate Ging ay umiiyak. Tapos habang tumatakbo patungo doon sa bahay na magkakapatid na Negrito, sinasambit ang pangalan ni Bebero. Para bang may nangyari na hindi maganda dito. Baka hindi kinayanan ang mga tinamong pinsala noon. Walang ano-anong pumunta ako doon. Si Erma ay nakasunod sa akin. Si Tio naman ay nakabungad na sa bahay nila Bebero. Iba ang kutob ko. Baka namatay si Bebero. Hanggang sa nakarating ako sa bahay. Dito ay nakita ko itong si Bebero na tumitirik ang mga mata. Bumubula ang bibig na para bang nag-e-epilepsy ito. Tuwid na tuwid ang mga kamay at paa habang
nasa sabakan yun na itim. Kinapaka pa ako ang katawan. Ang taas ng lagnat. Pulang-pula ang mga mata. At halatang ilang sandali lang ay babawian na ito ng buhay. Naglakbay ang isipan ko noon sa kawalan. At binabalangkas ko ang mga pamamaraan para magamot itong si Bibero. Marami pa akong tutuusin pero hindi para sa aswang. Pero para sa mga tao ang mga alam ko noon. Para bang wala na akong ibang magagawa. Itim, ako nga, tumabi ka muna. Ako na dyan. Kuya Ed, kumuha ka ng dahon ng niyog, yung kasisibo lang. Tapos kumuha ka din ng manggagaw o tawa-tawa. Idadaan ko ito sa organiko. Patay kapag orasyon ng kanan ang ginamit ko dito eh. Luwagan niyo muna sa loob, hindi makakapasok ang hangin. Mungkahi ko nun. Nagkakandara pa si kuya sa inutos ko. Si Pandak ay nagsiga na sa labas dahil pinagsiga ko ito at palagyan ko ng kaldero na may lamang konting tubig. Sina Ate Orsa ay lumabas. Maging si Ate Ging. Kaliit ng silid ni Bibero tapos naroroon pa ang mga ito na akala mo, maliliit na babae. Sobrang init ni Bibero. Kinakausap ko pero kapag bumubuka ang bibig ay lumalabas ang sandamakmak na bula. Hanggang sa napasambit na ako noon ng 17 kampon ng dilim. Hindi naman na kasi ito kinakailangan pang sindihan ng kandila. Pagsambit lang kasama ng mga kataga ni Solomon. Pinasara ko ang pinto noon at pinapatay ang ilaw. Ang 17 kampon. Ayaw na ayaw nito ng liwanag. Purong kadiliman lang. At ito ang pinakadelikado kapag nakawala sa harang dahil magiging dilubyo ang kalalabasan. Pasensya na pero wala na akong ibang maisip nun. Walang ritual at ito ang pinakamadaling paraan. Matapos ko lang pagsarhan ng pinto at pinatay ang ilaw ay biglang nagkasigawan sila sa labas ng bahay. Narinig ko pa ang pagmumura ni Mang Omar. At ang sabi daw yung biglang dumaan sa kanilang harapan na mas nakakatakot pa umano sa aswang. Yun na yun, Sir Seth. Di ba ang bilis lang? Alam kong nasa loob na siya ng silid. Walang pagpaparamdam ito. Hindi mabigat ang presensya. Walang hudyat na may elemento. Pero isa sa pinakadelikadong demonyo. Alam niyo kung bakit? Walang sino mang makakapuksa dito maski isang biyasang exorcist. Ang problema, traidor kong maminsala na aakalain mong normal lang na sakit gawa ng wala talagang presensya mula dito. Hindi ko na lang ulit babanggitin ang pangalan ng kampon ng dilim na ito. Baka pagkadiskitahan pa at sangbitin ng sabitin. Ang naiisip ko noon ay kalahating taon sa buhay ko ang ibabawas. Ang kapalit nito ay bigyan ng taong hawak ko ng ilang araw na lakas. Mga 1 linggo. Kako bahala na. Naririnig ko ang hagikik ng animal na yon. Siyempre kampon ng dilim yan at nababasa niyang nilalaman ng isip ko. Tuwang-tuwa. Isipin yung kalahating taon sa buhay ko tapos ang kahilingan ko lang ay 1 linggo. Kala niya siguro makakalamang siya. Siyempre hindi pa ako nagpapakawalan ng pinali na kasunduan na namumutawi talaga sa bibig ko. At aminado akong inaantay niya yon. At ito ng twist, Sir Seth. Ito na yung kasunduan. Sa oras na mag-edad 80 ako, dun mo ibawas ang kalahating taon sa buhay ko. Diba maganda kasi lamang ka. Yun na dapat ang matupad ha, walang dayaan. Uulitin ko kapag nasa 80 na yung edad ko. Saka palang e-epekto ang kasunduan. 12:00 ng tanghali sa eksaktong ika-80 ko. Walang dayaan ha. Dahil kapag ginawa mo yun ako, hindi ka na makakatikim ng kasunduan sa akin. Manigas ka dyan. Alam niyo Sir Seth, natatawa talaga ako sa tuwing naaalala ko ang lahat ng yon. Gaya ng sinabi ko dati ay malalim ang karunungan ko sa dilim. Pero hindi ako nilulukob nito. Ako ang nagmamanipula. Utakan lang kumbaga.
Isa akong mangingilad. Hindi ako nagpapailad. Mautak din ang kampo ng dilim. Pwede niyang bawasan ng kalahati ang buhay ko, anumang oras. Malay niyo nagbibigay-bigihan lamang yung animal tapos magrarason siya sa huli kapag nagreklamo ako. Na yun lang ang naririnig niya sa akin na kasunduan. Matalino yan sila. Pero mas matalino ako. Kapag may oras, petsa, taon, edad, matik tatatak na yan. Kasi kapag wala na ako, pwede tayong dayain. Dapat ay may nakatakdang panahon. Parang alarm clock. Huwag makikipagsundo kapag walang sinangbit na oras. Petsa, taon at edad. Pero mas maganda kung huwag na lang makipagsundo. Nang marinig ko ang kakaibang boses nito na parabang lingwaheng Latin. Tapos isang halakhak at palayo ng palayo. Yun ang hudyat nun. Buksan niyo na yung ilaw. Binuksan ni Tio Raul ang ilaw. Ilang mga segundo lang ay biglang bumangon itong si Bebero na parabang nananaginip. Nagtanong pa ito sa kung anong nangyari at para umanong nagkakagulo. Sabi ko naman patay na dapat siya kung wala akong ginawa. Malala ang tinamong sugat at malala din ang tinamong sumpa. May 1 linggo pa si Bebero. Kailangan magawan ko ito ng paraan. Dahil kapag hindi, mamamatay ito. Nga pala, alam kong may magtatanong kung bakit 1 linggo lang ang hiningi ko. Pwede namang habang buhay, di ba? Madalian kasi ang proseso. Tapos ang 17 kampo ng dilim na ito, ayaw na ayaw nito na bumuhay ng tao. Literal na kumakain ito ng kaluluwa. Aasa yun na mamamatay pa rin ang binigyan niya ng pagkakataon pagkatapos ng 1 linggo. Ang hindi niya alam, pagagalingin ko si Bebero. Yan ay kapag nagawan ko ng paraan. Malay natin, di ba? Kung ibang kampo ng dilim ito, pwedeng panghabang buhay. Pero kinakailangan ng ritual pero bago ko pa magawa yon. Malamang, patay na si Bebero. Yun lang ang pinakamaigi. Ang madalian. Hindi naman pwedeng buhayin kapag namatay na. Lago tayo sa nakakataas dyan. Tatanggal na ko ng taas sa kanan kapag ganon. O hindi naman kaya, ikakamatay ko. Sana'y naging malinaw sa inyong lahat ito, Sir Sat, at sa mga tagapakinig mo. Sana hindi pa nakatakda ang kamatayan niya. Dahil kapag nakatakda, kahit anong gawin, mamamatay talaga. Itong mga dahon ng niyog ay mabisang pangtanggal ito ng kagaw sa katawan. Maging ang lagnat ay natatanggal nito. Tapos may mangagaw pa o tawa-tawa. Maraming benepisyo yon. Pampatanggal din ng lason. Gugupitin lamang ang mga dahon na may iksi tapos pakukuluan. Para mas malakas ang organikong bisa. May kasamang mangagaw na damo. Lumakas si Bebero pero hindi nawala ang lagnat niya. Naroroon pa rin. Hindi ko isinama sa kasunduan na tanggalin ang sakit pansamantala. Dahil gagamutin ko ito at walang magiging batayan kung napagaling ko ba o hindi yon. Kapag walang sakit, di ba? Paano mo gagamutin? Yan lang po ang logic dyan. Pero syempre habang nangyayari ang pagpapainom kay Bebero ng pinakulo ang dahon ng niyog at mangagaw, dito na ako magsasagawa ng isang ritual. Iba naman ang tatawagin ko. Ang 2 kampo ng dilim. At madalas ko na itong sinasangbit kapag nahihirapan ako sa gamutan sa isang pasyente. Nangyari ito pagkatapos ng 2 araw. Inobserbahan ko pa kasi noon si Bebero. Dahil baka humupa kusa ang lagnat. Pero hindi pa eh. Naroroon pa rin at may mga pagkakataon na parabang nawawala ito sa sarili. Tutulala na lamang ito tapos kinakausap ang sarili nun. Sina Tiyo naman, Gerardo at Mang Omar, naglilibot sa lugar. Habang si Pandak, nautusan ko noon na tawagin si Aurelio. Bihasa kasi ito sa pagbuksa ng kulto. Tumating naman si Aurelio
Napagalitan pa ako nito sa pinaggagawa ko kay Bibero. Bakit ko daw pinahihirapan ng isang malapit ng mamatay? Kung mamamatay na ay mamamatay na. Huwag ko na umanong pahirapan pa ang kaluluwa nito kasi nga lalabas na umano sa katawan. Pero sinabi ko sa kanya na kaluluwa lang ang lalabas. Pero ang diwa ni Bibero ay gusto pang mabuhay.